Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Tagumpay ang balat kayong ginawa ni Carlos kay Lynette. Magandang araw at eto na nga tayo sa ating pinakaabangan na tagpo sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Please don't forget to like, comment and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Sa East Ridge Hospital sa baba naabutan ni Annalyn si Zoe at tinanong niya kung totoong sinampal siya ni Doc Carlos. Nainis naman itong si Zoe kaya sinabihan niya ito si Annalyn, hindi ka lang isang doktor, marites ka din. Inamin ni Zoe kay Annalyn na nasampal nga siya ni Doc Carlos dahil nagtalo sila tungkol kay Daddy Robert niya dahil nalaman niya ang nangyari sa kanila kaya sila nagtalo. Sabi ni Annalyn nararamdaman niya na mananakit yan si Doc Carlos at mas lalong lumakas ang paniniwala ni Annalyn sa mga hinala niya kay Doc Carlos at bigla niyang naisip ang nanay Lynette niya na kung kayang saktan ni Doc Carlos si Zoe at ibang tao ay kaya din niyang saktan ang nanay Lynette niya. Bigla siyang natakot para sa nanay Lynette niya. Sabi ni Zoe, pwede siyang maging abusive husband sa nanay mo. Kaya good luck sa inyo, deserve ng nanay mo siya at umalis na si Zoe. Samantala, sa bahay ni Don Pepe kausap nila ang attorney nila at tinatanong nila kung ano ang pwede nilang gawin para mabawi ng buo ang Apex kay Moira. Dahil ayaw ni Don Pepe na manatili ang peking manugang niya. Sabi ng attorney, may share pa si RJ sa Apex dahil conjugal property nila na mag-asawa ito. At kahit maalal ang kanilang kasal ay makukuha niya ang kalahati ng shares niya. Sabi naman ni Robert gusto niyang makuha ang Apex na buo at gusto niyang maanal ang kasal nila ni Moira. Sumang-ayon naman si Don Pepe kay Robert dahil sinamantala niya ang kalagayan ni Oben para makuha ng buong buo ang Apex. Ngunit hindi naman pumayag si Giselle sa gustong mangyari ni Robert at Don Pepe na maanal ang kasal nila ni Moira hanggat wala pa silang concrete plan ni attorney para bawiin ang Apex. Malay mo yung kasal mo kay Moira ay magamit natin para mabawi natin ng buong buo ang Apex. At napaisip din si Robert at Don Pepe sa sinabi ni Giselle. Sa East Ridge Hospital ay nag-aalala si Lynette dahil hindi niya makontak si Doc Carlos. Dumating naman si Josa at napansin siyang nag-aalala. At sabi ni Lynette kay Josa, nagkasagutan sila kaya iniiwasan siya ngayon ni Carlos. Pakiramdam niya pinagdudahan ko siya, nagtatanong lang naman ako tungkol sa nangyari sa bar. Hindi naman ni Josa, hindi mo dapat pinagdududahan siya lalo na't dapat ikaw ang kakampi niya. Masasaktan talaga yung tao sa'yo. At dapat talagang mag-usap kayo para maayos na ang gulo. Kaya niyaya na niya si Lynette para hanapin si Doc Carlos. Sa kabilang dako naman nasa isang bar si Doc Carlos at habang nagiinom ito ay naiisip niya ang ginawa niya kay Robert, yung pagbibintang sa kanya ni Annalyn, ang pagdududa sa kanya ni Lynette at yung pagtatalo nila ni Zoe. Hindi niya namalaya na dumating si Doc Lindon at nakita siya. Niyaya niya itong mag-inom dahil wala siyang kasama pero tumanggi si Doc Lindon dahil aalis din agad siya. May dinaanan lang siya at babalik siya ng hospital. Sabi ni Doc Carlos, huwag ka namang sinungaling, alam ko namang bad trip ka rin sa akin at napaniwala ka na din ni Annalyn at ako ang masama sa inyo. Sabi ni Doc Lindon, walang ganun Doc, alam mo bang hirap na si Annalyn sa sitwasyon niyo? Pakiramdam niya pinapersonal mo siya, huwag ganun Doc, huwag mong pag-initan si Annalyn. Sabi naman ni Carlos, huwag ka nang mag-alala, magiging masaya na si Annalyn dahil hindi na matutuloy ang kasal namin ni Lynette. Huwag na siya mag-alala dahil alam ko naman na ayaw niya sa akin. Ayaw niya ako para kay Lynette, kaya mag-celebrate na siya dahil nakuha na niya ang gusto niya. Hindi naniwala si Doc Lindon kay Carlos dahil madami na itong nainom, kaya niyaya na ito para ihatid. Ngunit nagalit si Doc Carlos sa kanya at sinigawan niya na umalis na siya. At umalis na si Doc Lindon habang naiwan naman si Carlos na umiinom. Habang nagiinom si Doc Carlos ay naririnig niya na may pinag-uusapan ng tatlong lalaki tungkol sa nangyari sa kanila ng misis niya, kung bakit sila nagkabati dahil nalaman ng misis niya na nabugbog siya at naawa ito sa kanya at pinatawad siya. Kaya naisip ni Carlos na kausapin ng tatlong lalaki, babayaran niya ito para bugbugin lang siya at nakiusap siya na hindi pwedeng tamaan sa mukha dahil ikakasal pa siya. Pumayag naman ng tatlong lalaki at binugbog na nga nila si Carlos. Samantala, magkakasama naman si Lynette at Annalyn nang biglang dumating si Harry at hinahanap niya ang daddy niya. Dahil hindi daw nito sinasagot ang mga tawag niya. Kaya tinanong ni Harry kung may nangyari ba. Sabi ni Annalyn, nagkaroon lang sila ng misunderstanding ng nanay ko kaya hindi sila nagkakausap.
Sabi ni Lynette, ngayon lang daw nagtampo ng ganito si Carlos kung kailan malapit na silang ikasal at ang dami pa nilang gagawin tapos nangyari pa ito. Sabi naman ni Harry, ganun talaga ang daddy niya kapag galit hindi nagpaparamdam. Pero huwag kayong mag-alala kasi hindi kayo matitiis nun. Kaya napasabi na lang si Lynette na nasaan na kaya si Carlos. Dumating naman si Doc Lyndon at tinanong siya ni Annalyn kung nakita niya si Doc Carlos at sinabi niya na alam niya kung nasaan ito at dali-dali nila itong pinuntahan. Naabutan nila nakahandusay si Carlos sa hagdanan at nagulat si Lynette nang makita niya si Carlos na duguan at bugbog sarado. Tinanong siya ni Lynette kung anong nangyari sa kanya. Sabi ni Carlos binugbog siya ng 3 lalaki dahil nabangga niya ito habang naglalakad. At dito ay nagsinamantala na ni Carlos ang pagbabalat kayo niya sa nangyari sa kanya para papaniwalain niya si Lynette. Tinanong siya ni Lynette kung bakit siya nagiinom. Sabi ni Doc Lyndon dahil sinabi niya na hindi na matutuloy ang kasal niyo, kaya siya nagpapakalasing. Nagmamakaawa nga itong si Carlos kay Lynette na ituloy ang kanilang kasal dahil mahal na mahal niya ito. Gusto na siyang dalhin ni Lynette sa hospital pero sabi ni Carlos okay lang daw siya kumpara sa sakit na nararamdaman ng puso niya ngayon. Panay ang hingi niya ng tawad kay Lynette at nagmamakaawa siya na ituloy ang kasal nila dahil hindi niya kayang mawala sa kanya si Lynette. Sinabi din niya na wala siyang alam sa nangyari kay RJ at sana paniwalaan siya nito habang nasa harapan niya si Annalyn upang iparinig niya ito. Walang magawa si Annalyn kundi panoorin ang kadramahan ni Carlos kay Lynette. At dahil mahal ni Lynette si Carlos pinatawad niya din ito at humingi rin si Lynette ng sorry dahil pinagdudahan niya ito at di naman niya sinasadya na iparamdam niya ito kay Carlos kaya umayag na siyang ituloy ang kasal nila. At niyakap niya si Lynette habang nakatingin siya kay Annalyn. Parang pinaparamdam niya kay Annalyn na akin na ang nanay mo at wala ka nang magagawa. Napapatinginan lang si Annalyn kay Doc Lyndon, hindi niya alam kung papaniwalaan niya ang mga drama ni Doc Carlos at saka sila umalis. Tagumpay nga itong si Carlos sa ginawa niyang pagbabalat kayo para makuha muli si Lynette at matuloy ang kasal. Kinabukasan sa Eastridge Hospital nakaupo at nakatulala si Annalyn habang kumakain. Nang makita siya ni Doc Lyndon at Harry. Nilapitan siya ng dalawa. Sabi ni Harry ngayon lang niya ulit nakitang kumain si Annalyn ng paborito niyang pagkain. Sabi naman ni Annalyn pampagood vibes lang kasi dami na kasing nangyari nakaraan. Sabi naman ni Doc Lyndon at least okay na si Doc Carlos at Lynette. Napatini naman si Annalyn kay Doc Lyndon at biglang bumungtong hininga ito at napansin naman siya ni Harry sa pagbuntong hininga ni Annalyn kaya sabi ni Harry sa kanya mukhang maraming ibig sabihin yan at tinanong niya si Annalyn kung okay lang siya. Sabi ni Annalyn kay Harry hindi pa rin siya kampante sa daddy niya kahit na yung pagmamakaawa niya ay hindi pa rin siya kumbinsido. Sabi naman ni Harry sincere ang daddy niya at hindi naman siya perfect. Bigyan niya lang ito ng chance at kung siya lang ang masusunod din, ayaw din niyang makasal ang daddy niya kay Lynette. Ang iniisip na lang ni Harry ay masaya sila at kung si Lynette ang magpapasaya sa daddy niya, sino pa siya para pigilan sila? Alam kong nag-aatubili ka pero silang dalawa naman ang nasa relasyon at magsasama. Ang magagawa lang natin ay suportahan natin sila. At sumang-ayon naman si Doc Lyndon kay Harry. Nakita niya si Doc Carlos kagabi sa bar kung paano siya nagpakalasing ng todo dahil sa away nila ni Lynette na baka hindi matuloy ang kasal nilang dalawa. Mahal na mahal ni Carlos si Lynette kaya ganun na lang ang apektado sa nangyari. Unawain mo na lang muna sila gawin mo. Ito para sa sarili mo, hindi para sa nanay mo. Habang si Annalyn naman ay nakikinig at sinasabi ni Doc Lyndon at kinukumbinsi ang sarili niya na maniwala na lang siya. Samantala, sa isang restaurant, may kalang si Moira na kaibigan niya. Sabi ni Moira, mag-order ka lang ng gusto mo dahil ito ang celebration natin sa kanyang pagbabalik bilang isang reyna ng Apex at nag-cheer sila. Sabi ni Risa, hindi kumpleto ang kaharian kung walang hari. Sabi naman ni Moira, hindi lahat ng reyna ay kailangan ang hari at hindi ko kailangan si Robert sa buhay ko ngayon. Masaya siya dahil walang sagabal sa buhay niya pero si Robert pa din ang hari ng buhay niya dahil isa pa rin naman siyang tanyag at kasal silang dalawa at ang Apex ay conjugal property nila bilang mag-asawa. Salamat na lang siya at hindi ko siya hiniwalayan, sabi ni Moira. Nang biglang dumating si Lynette at Josa sa restaurant para sa food tasting, nakita ito ni Nerissa at sinabihan niya si Moira. Habang nag-aantay sila, Lynette at Josa ng pagkain, ang hindi nila alam, inuntahan sila ni Moira at nakasilip ito sa kanila.
At dahil bold na naman si Moira, balak niyang paglaruan si Lynette at Josa sa gagawing food tasting. Sa teaser, muling nagpang-abot na naman si Moira at Lynette sa food tasting nila. Sinira ni Moira ang araw ni Lynette dahil pinadalang niya ito ng malasang isda. Inabutan sila ni Carlos na nag-aaway at ipinahiya ni Moira si Lynette dahil tinawag niya itong kabit sa maraming tao. Sa Eastridge sa ospital naman dumalaw si Chang Susan kay Annalyn at may dala itong pagkain na galing kay Doc Carlos. Pero nung nalaman ni Annalyn na galing kay Doc Carlos ito ay inayawan niya. Sinabihan siya ni Chang Susan na bakit ang nega-nega mo sa kanya, bakit hindi mo buksan ang mga mata mo sa kabutihan ni Doc Carlos, buksan mo ang iyong puso. Marami pa tayong pakaabangan na mga tagpo dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.